Ayan, dito na naman tayo sa site no. Ang aga natin dito. Aga rin nag-uulan. So mga kabakit mga guys, check up natin unit no. Tapos magsimula na tayo magtires. Ito sobrang tirik talaga to. Napasubok ako nito. Araw-araw palagi tumutibok ng puso ko dito mga kabakit no. Pero katagalan masanay ka rin. Sa umpisa ka lang mahirapan. Araw-araw ka na dito, masanay ka, wala namang problema. Para na namang nag-ano ka, nag-operate ka ng aeroplano. Yung area na to, parang ano, yung tinatawag namin na paa ng manok, no? Hindi po siya pantay, nakaliko-liko po yung bundok na yun. Yung terrace na to, taniman nila daw ng ano, durian, pati saging. Yung durian na mamahalin na durian, no? 500 acre to mga kabakit. Pero dito, per hours ako dito. Ayaw ako ayaw ako pumayag magparantay per meter dahil lugi tayo dito sa isang araw. Minsan, 10 ano lang, 200 meter lang. Kasi sa sobrang tirik, no? Dami pa naman kahoy na malaki-laki. Yun ang hirap. Pero, yun lang, palagi nag-ingat tayo no, sa mga area ganito. Kailangan yung apakan ng backhoe diin talaga, kasi pag hindi mo i-diin, delikado yan, baka gumuho ng lupa, sigurado hulog tayo no. Ngayon lalo na yung mga kahoy, huwag mo apakan yan, huwag mo tatabunan ng lupa. Tabunan mo ng lupa yung mga puno, yung mga basura, baka yun ang mangyari, gumuguho no. So dito sa taas, ito ang pinakataas. Kung tayo ay magteres, talagang mag-umpisa tayo sa taas no, ang una. Pababa tayo no. Yan, ang area na to dito sa Cotamarudo, Sabah. Cotamarudo. Yan, isang bundok to, naubos to. Kasi dati hindi to nila natirisan dahil sobra daw tirik. Tapos naabutan ng tag-ulan. Yun na, naiwanan. So ngayon, pinaano naman ng boss namin dati, contract yung gumawa nito. Pero ngayon sariling company ng mag-terrace. Kaya nga okay lang per hours. Kasi lugi ka talaga kung pakyawan to ganitong kahit diskarte mo. Pinakataas mo diyan 200 meter lang makuha mo sa makaya mo sa isang araw. Isipin mo ang lugi natin kung sa isang rantay ay 100 peso. Kung makakuha ka lang ng 10 rantay, magkaano lang siya, 1,000 lang isang araw. Pa naman, palakasan pa naman trabaho dahil pakyawan no. Pero kung per hours, sa bagay, mga 1,000 din isang araw, mga 1 to 1.5 ganyan isang araw, pwede na rin. Pero hindi na kailangan magmalakas no, dandahan lang. Kaya pakyawan ka sa 1,000 mo, lalo kang mapagod dahil nagmalakas ka. Ayun lang yung mga guys, mga simple naman yung mga trabaho natin dito sa sa terrace no. Yan, diretso clearing. Pagtapos dito sa taas, pababa na naman tayo. Dito naman tayo, tingnan mo, gubat talaga yan. Ilang buwan ko bago natapos, mag-1 taon din to bago ko natapos mag-terrace ng area na to. Isang bako lang ako sa sariling bako sa kampanya. Yan, ito na yung terrace na tapos Pwede na nila taniman niya no. Tanim sila pero parang sa tingin ko yung dati nagtanim sila ng durian dito, parang hindi masyado magandang durian dahil sa sobrang tirik siguro. Tapos ngayon pinilitan nila ng palm oil. Kung palm oil kahit saan mo itanim yan, walang problema. Kahit 1 taon, walang init, di yan mamamatay. Hindi tulad ng durian, sensitive na. Ay nako, ang dami namang bako ng kampanya namin, parang sobrang 10, pero ibang area kami. Kasi yung plantation ng amo ko doon, daming area. Mayroon din sa Ladato, Cotamarudo. Sa Kiningaw ang pinakamalaking pinakamalaking plantation. Minsan dadalhin nila din ako doon. So ngayon pero palagi ako nagstay dito sa Cotamarudo.
sa Cotumarudo. Dito ako nagtagal sa Cotumarudo, isang bako lang. Tapos ilang mga taon ganyan ay nagbili na naman sila ng isang bagong bako. Ngayon 2 bako na doon. Madali naman mag-terrace, kahit sino pwede naman mag-terrace, kahit mga bagong operator, wala namang problema sa terrace. Dali lang naman, basta maramdaman mo lang yung mga sukat, yung layo ng terrace, yun naman ang pinaka-importante. Hindi pwede masyado malapit yung terrace mo, baka yung mga palm oil ay hindi yan magbunga pag ang terrace natin ay sobrang lapit. Kailangan sa tamang sukat din, no? Sa taas ng backhoe na Success 130, yun ang tamang sukat niya. Pagbaba niya, saan naabot yung bucket, doon ka na naman mag-umpisa. Yun lang. Yung mga helper dito, dali lang matuto dahil wala naman nakabantay. Kahit si Bossing, gusto pa nga ipapractice yung helper para kung tayo ay mag-lead, may makaano sa atin, may makapalit, no? Yun ang pinakamaganda doon sa sa Malaysia. Kaya nga ang mga doon, yung mga helper, kung maging operator na sila ay magaling na talaga dahil wala silang limit sa pagpa-practice, no? Okay guys, mga kapelengon, dito lang po tatapos yung mga video natin. Tsaka ingat na lang tayo sa mga trabaho natin, no, sa mga operator ng backhoe, lalo na sa mga critical na area. Kailangan palagi tayo mag-ingat.